So magandang araw guys, for today's video, alamin natin kung ano yung mga dapat nyong iwasan para iwas malas. Okay guys, ayan, magke-cleansing muna tayo ng ating taro kasi medyo wasted na siya at ginamit ko siya kanina. So ayun, ang advice ko talaga is lagi kayong magke-cleansing para yung mga bit-bit nyong bad energies ay matanggal sa inyong katawan at surfaces. And ayun guys, lagi kayong maglinis ng inyong kapaligiran para iwas malas. So dahil papalapit na ang Ghost Month, so marami tayong mga bagay na dapat isaalang-alang. And sana maging gabay nyo rin to para makaiwas for your future references. So for now pala, we will be reading Tarot by Zodiac Signs, okay? Kasi nung nakarahan, impronto yun, nakalive ako, bigla akong nag-tarot reading by numbers. So, dun sa mga hindi nakapanood, baka ito yung para sa inyo na cards. And I hope it will resonate with you. And sana lang din, magamit nyo tong mga gabay na to para sa inyong daily living and para maging activated ang wealth and blessing sa inyong life. Ayan. So, i-cleansing ko lang to and we will be starting our tarot reading Kontra Malas edition. Dami na kasi nagtatanong nito, minamalas daw talaga sila. Ano daw ba yung pwede nilang iwasan? Ganyan. So, I'm using selenite plate for charging my cards. So, wait lang. Shuffle lang tayo. So, ayun guys. Bumili na kayo ng Witch Cauldron Charms for your protection bago ang Ghost Month. And ilalabas na rin po yung Ghost Month set natin para sa inyong mga well-being. And sana maka-avail kayong guys bago kayo maubusan na naman. Ayun lang. Okay, we will start na po. We will start with Aries. Okay. So for Aries, iwasan nating pometics lang or tumambay for this week, okay? Kasi hindi siya productive at medyo nakakamalas talaga yung nakatanga ka lang. Iwasan natin yung low vibration ng energy mo. Okay, for Taurus, huwag umasa sa mga bigay-bigay lang or iwasan yung manghingi. Okay, nakakamalas yun for your energy. So, mas mabuting dumiskarte ng pangsarili mo. More blessing ang papasok sa iyo. And for Gemini, kung alam mong paulit-ulit ng ginagawa sa iyo ng mga tao sa paligid mo ang nakakasakit sa puso mo, huwag mo na rin siyang hayaang makapasok ulit sa iyo. Iwasang magpakatanga sa mga kausap o sa mga taong umaabuso sa iyo. Ikaw ang nangbablock ng sarili mong swerte sa buhay. For Cancer, iwasan ang mga bagay na hindi mo naman talaga trabaho o problema dahil hindi mo naman dapat sinasalo yung mga bagay na hindi mo naman dapat problemahin. Nagiging burden ito sa'yo. For Leo, iwasang gumastos ng gumastos. Panatilihing malaki ang ipon at may savings para sa mga emergency fund. Huwag magwaldas. For Virgo, huwag umasa sa mga sabi-sabi ng iba. Mas matibay na pundasyon kung ikaw mismo ang gagawa. Dahil sure na ang mga gawaing ito ay makakadismaya lang sa iyo. For Libra, iwasan yung mga makakaaway mo sa panahong ito. Dahil ang mood change mo ay makakaapekto sa iyong swerte. At ang mga taong ito ay hahatakin ka pababang pilit. So for Scorpio, harapin ang mga problema at solusyonan, gawan ito ng paraan sa madaling panahon. Ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo at makakapag-provide ng mga tamang advice sa sarili mo din. Dahil kahit anong sabihin ng iba, wala ka naman sinusunod. So for Sagittarius, mag-focus ka lang sa goal mo. Iwasan mo ang pagtingin sa iba't ibang klase ng opportunity dahil nalilito ka lang at wala kang tatapos sa iyong sariling goal. Hindi naman ito literal na malas, kaya lang wala kang na-approve sa sarili mo.
For Capricorn, iwasan muna ngayong week ang pagpilit sa mga kagustuhan mo. Dahil minsan, hadlang ito sa kagustuhan din ng iba at nagko-contradict ito sa swerte mo. Pwedeng ito rin ang maging cause ng kamalasan mo. So magpakabait ka muna. For Aquarius, iwasan ang gumala o umalis or mag-travel ngayong linggo. Maliban sa magastos, hindi planado ang iyong mga financial stability at kailangan mong mag-earn more. For Pisces, huwag kang magmadali sa mga plano mo sa buhay ngayong linggo. Kailangan mong ayusin lahat ng schedule mo bago mo gawan ng desisyon lahat. Dahil baka magkamali ka at pagsisihan mo lang ito. So overall guys, ang advice ng tarot sa inyo, gawin lahat ng makakapagpasaya sa inyo pa rin. Pero siguraduhin na tama ang desisyon nyo at wala kayong tinatapakang ibang tao. Make sure na napag-aralan nyo yung mga bawat hakbang na gagawin nyo at naplano nyo over the week lahat ng mga dapat nyong gawin, pati financial status nyo. Dahil kung sa malas nga naniniwala ka, sa swerte pa kaya. Always wear your witch cauldron charms, cleanse, and be blessed every day. I hope you resonate with these cards. Good luck!